One TV special report. Sir, Dancing Texon Abasan sa Ozamis News Channel. What are the biggest challenges na ina-anticipate COMELEC for the upcoming PSKA 2026, and how is the Commission preparing for such challenges? Pinaaral na po namin ang epekto ng energy crisis sa ating bansa. Ang pinakamalaking effect po niyan kasi ay yung magmamahal yung presyo ng mga election paraphernalia. For example, we are now procuring 70,000 ballot boxes, yung dilaw natin na ballot box na ginagamit natin pag manual na election. Yun yung ating talagang simbolo ng eleksyon ng bansa. Ay magmamahal ba yung presyo niyan? Madadagdagan? Because yung full budget namin nakabase yan doon sa mga dating presyohan ng mga election paraphernalia. Ang pinakamalaking effect niyan sa ating pong prediction ay yung pong deployment. Siyempre, pag dinala mo na ang gamit sa buong bansa, pinakamahirap po kasi yung deployment. Dahil kinakailangan siguraduhin mo na ang lahat ng gamit ay makakarating on time. At least 1 week before the election, dapat naka-in place na, andyan na sa bawat opisina ng treasurer, ng bawat munisipyo at syudad sa buong bansa para sa deployment sa ating mga guro. Kung ano bang effect noon, baka po kasi kapusin yung budget ni COMELEC, baka hindi sapat yun. Isa po sa pinakamalaking problem po natin yan. At syempre, yung peace and order. In the same manner na naging matahimik naman yung 2023 barangay and SK elections natin, may mga lugar po sa ating bansa, for information, ilang barangays din po yan, mahigit 500 ang walang tumakbo ng mga kandidato. Alam nga namang persahin ni COMELEC pag ayaw tumakbo yung mga kandidato, wala pong tumakbo. So therefore, mapipilitan mag-appoint yung mga local chief executive doon na mga OIC para doon sa barangay. Meron din pong sangguniang kabataan na wala rin pong tumakbo. And therefore, hindi man yung problem, but that is a matter which the COMELEC should properly handle. Kasi ang problem po, pag walang tumakbo, o kaya naman baka po mag-request sa amin ng special election, wala pong pondo si COMELEC to conduct special election unless the city government, for example, of Ozamis or the municipal government of a municipality will be spending for the conduct of special elections. Thank you, sir. Bernard Ochia of the XOC Radyo Pilipino. Isa lang si Commissioner Celis to. Okay. Ngayong hapon, ngayong hapon, good afternoon, Chairman George. While the sir may answer si Commissioner. Okay, alright. Magandang hapon po sa ating lahat. Isa pa hong mabigat na challenge po yung social media. Yung social media, lalong-lalo yung paggamit ng TikTok, ng Meta. Alam niyo po, ang Commission on Election ay nag-release ng Resolution number 11064 para makontrol natin ang pagkalat ng fake news. Fake news, ibig sabihin, misinformation, disinformation. Kaya nung nakaraang 2025 national and local elections, na-control po namin itong mga paglalaganap ng fake news sa ating eleksyon ng national ng 2025 national and local elections. At ito pong ating pagkontrol ng social media ay well known and recognized globally po. In fact, like for example yung Maldives, tayo po ay inimbita ang Commission on Elections na mabigyan sila ng knowledge on how did we control the spread of fake news. Hindi lang po sa Maldives, even in other parts of Asia, Europe, and the Americas. At kayo po, meron ho pong bill na naka-pending po sa Congress. Paano ho rin iko-control yung artificial intelligence, yung fake news? Kasi po sa amin sa Commission on Election, pagka nagkaroon lang kayo ng pagpa-breach o violation ng COMELEC Resolution 11064, election offense po. Pero sa Congress, pinag-uusapan po kung ano pa yung mga penal provisions na pwedeng gawin on the use or misuse of artificial intelligence to create misinformation, disinformation.
So ito po ay gagawin din ho namin sa BARM elections, sa BSKE, and the forthcoming 2028 national and local elections. At napakaganda po itong aming implementasyon ng how to control because hindi lang ho Commission on Elections ang naging primary mover dito. Kasama ho namin yung DICT, kasama ho namin yung CICC, PNP, National Security Council, NBI, at kung sino-sino pang mga ahensya. Actually, meron ho mga pending cases laban ho dito sa pag-violate nito ang aming resolution 11064. May current hearing in this regard. So, doon sa ating mga kababayan na tatakbo sa BSKE, kayo po ay pag-aralan nyo rin po ang resolution ng Commission on Election ng 11064 para hindi naman ho kayo parusahan on election offense. Salamat po. Thank you very much, Commissioner. Before we proceed with the next question from the XOC, may katanungan ng isa sa mga city councilors po natin dito sa Ozamis. May gustong itanong ang atong Honorable City Councilor Sanchez Sani Waminal Jr. para sa Comelec po. Councilor? Good afternoon, everyone. I am City Councilor Sani Waminal Jr. ng Ozamis City, formerly Federated President ng Liga ng mga Barangay 2018 to 2023. Now, this question addressed to our Comelec Chair, Honorable George Garcia. Sir, welcome to the club. I have one question for you, sir. Kasi nung Federated pa ako, 2018, na-discuss kasi namin sa twice a year ito, 2018 to 2023, regarding Magna Carta. Kasi yung Magna Carta ng barangay, sir, sa totoo lang, alam natin yan na walang mga benefits sa barangay official ni ISIS nor PhilHealth. At si barangay official, nakita natin na 24/7 silang kumikilos, lalo na pag may disaster. So, matagal na to, sir, na gusto na sana sa mga kabarangay official na matupad na ang Magna Carta. Now, my question, sir, kumusta na yung Magna Carta natin, sir, sa ngayon? Ano ng status? Thank you. Ang alam ko po, pending pa rin yung bill sa kasalukuyan nung tayo'y nag-attend mga 2 buwan na nakalilipas sa Liga ng mga Barangay. Kasama po yung sa mga pinag-uusapan nila, sinusulong po nila. Siyempre kasama rin yung pagsusulong ng postponement ng barangay and SK elections. Pero sinusulong po, lalo na rin yung mga dapat na mabigay na mga honoraria, benefits sa mga barangay tanod. Very important po yan. At doon sa ating po mga barangay officials. Sinimula na doon sa automatic na yung sa civil service. At iba po meron na sila na pwede sila na automatically sila ay may civil service eligibility, pero hindi po sapat yun. Alam natin, magkakaiba ang benepisyo na tinatanggap kahit sa iba't ibang munisipyo at saka syudad. So yun po, pinupursige nila. Kami naman kay Comelec, we will always support any initiative, although hindi namin jurisdiction yan, para lamang maisakatuparan yan. Dapat po yun, upang kahit paano, number one, ma-professionalize din ang posisyon ng barangay chairman kasama ang barangay kagawad. At number two, para din sana maidamay na rin. Kasi Magna Carta yan eh, hindi lang naman yan sa gundang barangay kasama ang chairman, kung hindi dapat maisama rin ang kabataan. And that's why po, yung SK Reform Act, napakagandang simula yan. Kung pwede lang mabanggit ko sa mga miyembro ng media. Nung nakaraang halalan, ay ipinatupad namin to the fullest yung pong SK Reform Act, yung anti-political dynasty. Kami po ay nasustain ng Korte Suprema in one case na nadala sa kanya. Lumabas po ang desisyon 1 month ago. Sabi ng Korte Suprema, yan yung sinasabi namin na nakalagay mismo sa Konstitusyon, Article 2, Section 26, ang anti-political dynasty provision. And therefore, yung ginawa sa barangay, sa sangguniang kabataan, ay pwedeng ma-replicate in the national scene. Para bang sinasabi ng Korte Suprema na pwede nang ipasa ang anti-political dynasty. Pero, yun po ay sa SK pa lamang.
Kung inyo rin po mamarapatin, mag-segue lang din po ako. Dito po sa ating mga sa gunian, sa mga kapitan at sa mga barangay chairman, ipapatupad pa rin namin yung pagsasubmit ng SOSE, Statement of Contribution and Expenditure. Alam nyo naman, yan ang isa sa mga naging issues itong huli. Madami mga nahuli na mga kulang, sobra ang mga ginastos. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin naman nababago yung amount na pwedeng gastusin nila. Pero again, required na isubmit sa amin yung mga yan. Basta po kami, kunsihal, kung kami po tatanungin the COMELEC, will not oppose, we will always support yung pong Magna Carta na yan. At dapat lang po talaga maipasa yan. Okay, we still have another question coming still from one of our city councilors, Dinky Suizo. Good afternoon po, Councilor Dinky po. I have a question for Commissioner Garcia. Aside for on the move na i-extend po yung election next year, there is this pending po na bill na upgrading the requirements if you will be running for barangay office, like you should be a college graduate. May we know your opinion or stake or your if you're amending to this kind of upgrading na hindi po kayo pwedeng tatakbo pag hindi po kayo college graduate sa barangay level. Maraming salamat po. Isa po sa ginagarantiya ng ating saligang batas, yung equal opportunity for public service. Kapag ka nagdagdag tayo ng mga kwalifikasyon maliban sa age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, able to read and write. Able to read and write lang po ang nakalagay kahit sa local government code. Pag nagdagdag tayo ng additional qualification, that will be unconstitutional. In one case, or actually two cases, yan po yung kaso ng Pimentel versus the COMELEC at yung kaso po ng Social Justice Society versus the Dangerous Drugs Board. Nagdagdag ang COMELEC ng kwalifikasyon. Ano po yon? Certification na hindi ka drug addict o hindi ka gumagamit. That was sometime in 2015. It was declared unconstitutional by the Supreme Court. The Supreme Court said that the COMELEC is adding qualification to what is not prescribed by the Constitution. So even if this is just a mere barangay, you cannot add qualification to what is basic lang po, elementary lang, principle lang po, yung masyado pong, yun lang po ang binigay. Kahit palagyan natin ng sasabihin dapat masters of ganito or may PhD, that will be declared unconstitutional. Ngayon po, para sa barangay and SK election, gusto ko lang pong i-announce that the COMELEC is requiring the submission of birth certificate. And we are willing to defend the legality of the birth certificate being attached to the certificates of candidacy. For the first time po yan. Bakit? Hindi naman po yung katulad ng drug certification eh. Kasi yung drug certification, wala talaga yun sa ating pong law. Pero yung birth certificate, hindi ba require naman yun sa Section 74 ng Omnibus Election Code na dapat sabihin mo kung kailan ka pinanganak at kung ikaw ay Filipino citizen or not. Saan mo makikita yun? Hindi naman pwedeng basta mo lang dineclare. Kinakailangan, meron kang naka-attach man lang. And kaya po nire-require namin doon po sa mga tatakbo, ina-announce na namin, ngayon pa lang kumuha na kayo ng birth certificate. We will refuse to accept your COC kung walang naka-attach na birth certificate. We will refuse to accept the certificates of candidacy naman ng mga sangguniang kabataan na more than 24 years of age. Noong nakakaraan, umabot po ng 7,000 ang tinanggap na kaso ng COMELEC na disqualification sa mga nag-file na mga kandidato sa SK na more than 24 years of age. Sabi po kasi ng batas, you must be 24 years of age on election day. So any day more than 24, and therefore you are disqualified. So pag-file pa lang, supposedly, sabi po ng Korte Suprema in the case of Serafica versus COMELEC, sabi niya, accepting the candidacy is purely ministerial on the part of the COMELEC. Purely ministerial. Except in this particular case, we will not exercise the ministerial duty. We will refuse to accept the candidacy of barangay candidates kung, number one, hindi siya registered voter. Kitang-kita po kagad namin sa computer namin yan eh. Habang nagpapile, hindi registered voter. So why should we accept? Pahihirapan pa namin ang sarili namin, natatanggap kami ng mga petition
para lang sabihin na hindi registered, samantalang kitang-kita na sa mata na hindi registered voter, nag-a-attempt pa. Meron kasing alam namang hindi registered voter, mag-a-attempt pa na mag-file ng candidacy. Even if you are deactivated, you fail to reactivate, you will not be allowed to file your certificate of candidacy. Number 2, do sa mga SK, again, pag more than 24 years of age, ay hindi rin namin tatanggapin ang kanilang certificates of candidacy. And of course, ito applicable sa lahat. Again, birth certificate will now be mandatorily required to all those who will be running for barangay and SK election. Thank you very much, Constantine. Thank you, Chairman. Bernard Lucia of DXOC. Thank you, Ma'am Das. Asali, Ajara. Good afternoon. Just like, sorry. Okay na. Just like, nabudola lang po ron. Okay. I'd just like to make a clarification on your statement earlier about the mayor, city councilor, or any elected officials. Governor, the mayor, city councilor, pwede ba mag-endorse openly sa isang kandidato para sa BSKE? Wala pong batas na nagbabawal na mag-endorse sila. Pero nagbabawal, nagastusan nila yung mga kandidato openly. Because syempre po, yun yung abuse of state resources na sinasabi natin. Pero kung si isang kunsel, itinasang kamay ng kandidato for barangay chairman, wala po kami magagawa doon. There will be no violation. In the same manner, baliktarin natin, yung nagiging katanungan lagi, pwede bang ang mga barangay officials ay mag-endorso o kumampanya pabor sa isang kandidato? Sabi nga po ng Supreme Court sa kaso ng Quintos versus Comelec, ang pinagbabawal na pagiging political nila on election, on the filing of the candidacy. Once they are elected, they are political. And therefore, they can support anybody sa isang halalan. Lalo na yung mga kandidato sa lokal, pwede po yun. Baliktarin natin, pwede rin po ang mga local officials na sumuporta sa barangay. Wala po kami magagawa doon. Kung meron mang violation, tingnan natin. Baka meron sa local government code o baka yung DILG meron. But as far as the Comelec is concerned, that is not prohibited. Wala naman po kaming nakikita problema po doon. Okay, Johnny Tony of 1TV. Doon ako, Johnny. Dodong Bargamento of the XTV. Good afternoon. Dodong Bargamento of the XTV. At ang Chairman George Garcia. Sir, ngayon po ang last day sa registration. Mayroon po bang target ang Comelec kung ilan ang ma-register? Sumobra na po sa target namin yung registered voters. Kasi nung nakaraang August 1 to 9, halos 2 milyon ang dagdag. Ngayon po, kung magdadagdag na mahigit 1 milyon, 1.4 million halimbawa hanggang 1.5 million, that will be 3.5 million. Sa regular na botante pa lang yan. Yung po sangguniang kabataan, ngayon po ay 1.3 million. Kung sakali po umabot hanggang 1.4, sobra-sobra na rin po yung 25 million na ang sangguniang kabataan natin na boboto. Sila po yung 15 years old to 17. Tatandaan po ng lahat. Kahit hindi pa 15 anyos sa araw ng registration, basta 15 anyos on the day of the election, they can register. Ganina po meron ako hindi nasagot sa katanungan. Paano yung mga hindi nakapagparehistro? Ang sunod po nating registration, baka sa February 2027 na. 2027, that will be in relation to the 2028 national and local election. So medyo mahaba-haba na yung ipaghihintay. So, kung ikaw ay hindi nakaboto ng national and local election ng 2025, May 12, tapos hindi ka pa makakaboto ng barangay and SK, deactivated ka. So you have to be reactivated. Ganun po ang effect. Dapat dalawang magkasunod na regular election. Barangay and SK election, according to the Supreme Court, is a regular election. Thank you, sir. Follow-up, Please. sir. Ano po ba ang nakikita niyong implikasyon sa dami po nagparehistro? Ano po ba ang nakikita niyong implikasyon sa dami po nagparehistro? Sa amin po walang walang negative effect
mas tinatanggap po natin ang pagpaparehistro. In fact po, sa social media nga, kahit Spotify, nandyan yung Comelec, kahit nga po yung Globe sa harapan ng SM Mall of Asia, nandoon, ina-announce natin ang pagpaparehistro. Sapagkat that is just to show the vibrancy of our democracy. I mean, mas nakakatakot po yung botante hindi nagpaparehistro. The fact na nagpaparehistro ang botante, ano man ang kadahilanan nila, whether yan ay dahil sa benepisyong matatanggap sa municipal government, sa city, we do not care, so long as magparehistro sila. Kasi po, ang kagandahan yan, pagka nagpaparehistro sila, ang ibig sabihin lamang yan, yung pagiging citizen nila ay kanila pong na-exercise ng maayos. Siyempre, iba pa yung voters education, naboboto naman sila ng tama. Magkaiba po yun. And that's why to a certain extent, minsan maaari hindi tama yung pagboto, sabi natin, nila. But what can we do? Di ba? That is the real essence of democracy. The majority wins. Kung sino kagustuhan nila, yun po ang ating ipoproklama. The COMELEC cannot change the minds of the people, but at least the COMELEC can guide them on how to vote properly. Yun lang naman po ang pwede namin gawin. So again, increase in the number of voting population, kahit po dito sa city ng Osamis, kahit sa buong MISO, that is always a welcome development. Pagka hindi na nagpaparehistro, matakot na tayo. May problema siguro sa syudad o sa buong probinsya. Dagdag ko lang ho, no? Ang tanong niyo kasi kung ano ang implication. Hindi nakakalimutan ho natin na malaki ang logistical implication ho na habang dumadami ang nagpaparehistro, because registration will determine the composition of the electorate and how it also will dictate electoral outcomes, because habang dumadami ang nagpaparehistro, kami ho sa gobyerno, kailangan namin planuhin kung ilang balota ang ipiprint, ilang teacher ang i-hire, di ba? Anong training ang ibibigay mo sa mga teacher, ilang presinto, ilang makina ang gagamitin. So, importante yung sinasabi natin mula kanina, na kailangan magparehistro itong mga bata, or once you hit the age of 18, yan ang mga implikasyon ho kasi niyan eh. It doesn't mean that once you hit 18, you just go into the polling place. We know that. And to vote, no? And napakalaki rin ho ng implikasyon ng, ang pinaka-importante dyan, aside from the age kasi po. And this is what we confront quite often when we decide, when we put on our quasi-judicial lens as commissioners. Yung residency ho, yung citizenship. Gusto mong tumakbo, hindi ka naman pala nga nakatira doon sa lugar kung saan mo gusto magparehistro. That's something that sa amin ho babagsak yan eh. Tapos hindi rin pa pala maayos yung citizenship nyo hanggang sa posisyon ng mga tumakbong pangulo. Naging issue rin ho natin yan. So napaka-importante ho ng registration na yan, dahil dyan ho natin na-weed out kung sinong pwede at sinong hindi, at dyan ho natin napaplano ang paano gagastusin yung budget o hihingi ng budget para hindi magulo ang ating halalan. Thank you, Commissioner. Johnny Tommy, O1 TV. Meron po kayong hindi na itanong, magkano ang kailangan kapag hindi natuloy ang eleksyon ng barangay? Kailangan po natin ng dagdag na 3 bilyong piso. More or less 3 billion. Nung nakaraan po, nung hindi natuloy, bago yung 2023 BSKE, kinailangan ng COMELEC ng 2.59 billion pesos. Ngayon po, mga 3 billion ang kakailanganin natin for a reset barangay and SK elections. Ganun po kalaki. Bakit kailangan ng dagdag? Samantalang baka buwan lang naman ang pagitan. Siyempre po, pagka ikaw ay nagpa-reset at nagpa-postpone ng barangay and SK, mag-o-open muli kami ng registration. Pag nag-open kami ng registration of voters, tataas ang bilang ng botante, tataas ang bilang ng presinto, tataas ang bilang ng teachers, tataas ang bilang ng gamit na kakailanganin namin sa bawat presinto. So, yan po ang implikasyon ng bawat pagpo-postpone ng halalan. 3 billion po pag BSK. Ang kailangan po natin budget sa BSK, 19 billion. Yan po yung atin. Sa isang national and local election, para lang alam nyo, ang kailangan natin mga 46 billion. Ganyan na po kamahal ang demokrasya ng ating bansa. 46. Dagdag ko lang dito sa registration, no? Natapos ng registration natin ngayong araw nito, but it doesn't mean na yung mga nag-apply lahat ng registration, butante na kagad. All of their applications will be submitted, will be posted
and we subjected for any opposition or objection by any interested party, and it will be subjected to the approval or disapproval by the election registration board during the hearing this coming June 1. Hindi lang yun, pag nakita pa namin, kahit na-approve na yan ng ERB, pag nakita namin through the fingerprint identification system namin, through dito sa fingerprint, minamatch namin yan. Lahat ng mga records buong Pilipinas. Pag may makita na double or multiple registration records ka, tatanggalin pa rin namin yan. Saan inumpisahan nyo kasi? Ano na nga ba yung sasabihin ko? Oy, this is specially directed to our city councilors, to the mayor, those who are in elective public office. Madalas ho, nagkakaroon ho kami ng mga senaryo kung saan bigla na lang nagugulat yung mga kandidato. Na lumabas yung resulta, sabi, bakit biglang, alam ko kung sinong botante dito eh. Bakit bigla ako natalo? Bakit biglang parang nagkaroon ng mga pockets kung saan meron akong unanticipated na biglang may boto ako or may boto ang kalaban? Doon ho nangyayari yan sa election registration board. That is your opportunity. Sa, kunyari, lahat kayo dito, mga konsehal, meron ho kayong mga kalaban para sa inyong mga posisyon. At ang nangyari ho pala, yung mga kalaban ninyo, hinikayat nila yung kanilang mga tauhan, halika na, dito na kayo magparehistro, flying voters, ika nga. Di ba? They're going to pupunuin, ano? Yung mga lugar kung saan sila buboto, na para mas marami silang boto sa sarili nila. Matatalo ho kayo by default eh. If you do not make any effort to try to, to due diligence na babantayan ninyo. Okay? Kasi kung hindi nyo bantayan yan and you are given the opportunity, how? It's an election registration board hearing ho yan eh. We are going to listen or to accept all the oppositions. At sasabihin mo kunyari, dito sa barangay A, yung isang taong taga-barangay sasabihin, sino itong nagpaparehistro? Ni anino niyan, hindi ko nakita. Di ba? So kung hindi nyo gagawin yan, wala naman hong alam ang COMELEC kung yan ho ba talaga dyan nakatira o hindi. We will have to ministerially just take your word for it. Because the election registration board hearing is the opportunity where pwedeng kontrahin yan eh. At pag kinontra na yan, o di laban-laban na, isasantabi mo na yan. Pero kung hindi ho kayo magsasalita at masigasig yung mga kalaban ninyo, paggising nyo on May 13, wala na kayo sa pwesto. Or sa BSKE, paggising ng barangay chairman, wala na siya sa pwesto. So yun lang, it's just a reminder. The election registration board is not just a formality. Diyan ho nagkakaalaman kung sino ho talaga o sinong hindi. Thank you, Commissioner. Last two questions na po tayo. Janet Tongi of 1TV. Good afternoon, everyone. My questions belong to Sir George Garcia. Sir, good afternoon. Grabe na ang digital vote buying gamit ang e-wallet sa iba't ibang lugar. Sa nakalipas na eleksyon, ano ang bagong paraan sa COMELEC para mabantayan at maparusahan ang gumagawa nito? Maraming salamat po. Hindi sa umiiwas ang COMELEC sa responsibilidad. Ang COMELEC nagpapatupad ng batas. Ang batas natin na pinapatupad natin kung vote buying ang pag-uusapan ay ang 1985 Omnibus Election Code. 1985 Omnibus Election Code. Pumasok na nga ang 1987 Constitution eh. Hanggang ngayon, 1985. Yun yung paulit-ulit na sinasabi natin pag bumabalik tayo sa Kongreso. Baka naman po pwede, i-revise na natin ang 1985 Omnibus Election Code. Nag-draft na nga po ang COMELEC, 963 pages nga eh, na Omnibus Election Code. Sinabit namin, pero unfortunately hanggang ngayon hindi po na ipapasa yun. Sana maipasa na, para naman po magkaroon ng ngipin, lalong-lalo na ang COMELEC. Bakit? Ang provision tungkol sa vote buying nasa section 261A ng Omnibus Election Code. Yung pamimili noon, iba na sa pamimili ngayon. Wala pang ang GCash, PayMaya at iba pang platform ng mga panahon yun eh. Hindi po ba?
Wala pa nga noon ng yung mga sikat na mga supermarket ngayon na pwede ka magbigay ng keep check or whatever. So paano mo paparusahan kung yung batas na ginagamit mo ay yung luma pa rin? Sinasabi nga namin dapat ang vote buying should be not only yung punishment, hindi lang 1 to 6 years imprisonment. Dapat taasan na noon yun yung 1 to 6 years imprisonment several decades ago. Dapat dyan, meron pang perpetual disqualification to hold public office na although may nakalagay, dapat sa determination pa lamang ni COMELEC, pwede na. So, magsisimula po dun sa batas na ginagamit ni Komisyon. Sana mabago po yun. Number 2, sinimulan po namin ng Barangay SK election ng 2023. Walang pumunta sa Korte Suprema, hindi kami kinwestiyon. Ito po yung mga lawyers, lalo na yung mga miyembro ng City Council. We made certain presumptions. Ibig sabihin, dati-rate, kinakailangan patunayan mo lahat na kasi anong camera ang ginamit, etc., whatever. Ngayon po, social media lang, may makita kami, nag-a-action kami. Meron nga buong Sangguniang Kabataan, buong line-up, dinisqualify namin sa isang city sa Metro Manila. Bakit? Umiikot na bigay ng mga kesehodang pang sopas o whatever. Wala namang binigay man lang gatas o yung dagdag na panglagay. So, yun lang sopas na. So, ibig sabihin, nakita lang namin yon. Hindi nyo naman kinakailangan magdagdag na ibang ebidensya. Kami na ang bahala magpahanap sa local COMELEC namin. Pero yung mga presumption, halimbawa po, pakalat-kalat ka sa isang barangay. Meron kang mga dalang election paraphernalia. Meron kang dalang more or less 500,000 pesos. We will presume you as engaged in vote buying. Tama, mali. Basta ba, nandun yung ginawa namin. Then let them question before the Supreme Court. Nobody went to the Supreme Court. Napakadami pong presumption nun. May isang kandidatong kapitan, madami nakapila mga kabarangay niya doon sa bahay. Paglalabas, may mga dala-dala na lang na plastic. Alam namin, mga bigas, etc. We will presume that particular candidate has engaged in vote buying. Let him defend himself. Kaya nga sa presumption, hindi man namin sinasabi na conclusive yung presumption. Basta, that's a disputable presumption. Hindi po ba? Pagka nagpadala ka sa GCash Paymaya ng 20 tao on a single day, na hindi higit ng ganitong amount, we will presume you as engaged in vote buying. Kasama yung mga platform. Kaya nga kahit yung mga platform, nakipagkasunduan sa amin that they will not allow yung mga ganong klaseng initiative. Napakadami po nun. Para lamang mapigilan natin ang issue ng vote buying. But however, ang vote buying po kasi ang modern cancer ng ating society, ng ating democracy. Kaya lang, it takes two to tango. Walang vote buyer kung walang vote seller. Anong ibig sabihin? Sana po matulungan din kami ng ating simbahan, ng ating pong eskwelahan, ng lahat. Yung voters education. Ngayon po hindi Kahit na wala halimbawang vote buying dito for the first time sa Miss Ok. Pagka yung mga bata, umiikot yung mga kandidato, nakaganon yung bata. Inaasahan may ibibigay. Meron mga isang nakatumpok-tumpok na mga kabataan dyan. Akala mo, bibigyan nyo ng alak para mag-inuman. Ibig sabihin, nakuha na unti-unti kasi naisama sa kultura natin yung paniniwalang sa eleksyon pagkakakitaan. Yung iba nga umuwi pa ng probinsya sa araw ng eleksyon dahil mas malaki ang kita kaysa kita nila sa isang araw na pagtatrabaho. Paano nga naman? Kung ang bayad doon sa inyo, 10,000 isang botante, 10,000, tatlo kayo uuwi, 30 ka agad yun. Kikitain mo nga ba naman yun sa isang araw na 500 pesos sa isang kandidato lang yun? Tatapatan pa at dodoblehin pa. So, ibig sabihin, hindi po ba nagiging parte ng ating kultura na pangit, hindi nagiging maganda. The COMELEC cannot do it alone. Kahit na anong klase pang initiative effort, kasuhan natin kabi-kabila. Ang problema pa, iba ang ebidensya kasi pagdating sa korte. Halimbawa po, sample lang ko kayo, bilang isang lawyer, nireklamo kita. Doon sa korte, pagka nireklamo ka, anong camera ang ginamit, anong oras kinuha, sinong kumuha, etc., etc. Magkaroon lang ng problema doon, lalo sa chain of custody ng ebidensya, tapos ang kaso dismiss. Kasi evidence of guilt beyond reasonable doubt ang kailangan para makonvict ang isang. Sana yung ating pong ebidensya required for purposes of vote buying, mas pagaanin ang batas at yung mismong conviction, kung paano makukonvict, mas pagaanan din ng batas. Yun po yung ating sinasabi. Nagsisimula sana sa batas. At number 2, yung voters education. Napaka-importante. Alam niyo, maganda talaga. Maituro ang voters education kahit maisama sa curriculum.
Yun po yung sinasabi natin. Kahit hindi man lang sa preschool, kahit hindi sa elementary, kahit sa high school, maisama na. Hindi naman masamang sabihin na bawal ang pamimili ng boto, bawal tumanggap ng boto. So, yun po yung mga kailangan natin. Kaya nga po dapat massive ang Voters Education Program ni COMELEC. Kulang ang aming budget sa ganyan, kailangan namin ng tulong. Halimbawa, LGU. Wala namang election pa ang LGU sa barangay, so baka pwede makatulong din on how we can properly choose our candidates. Thank you, sir. Pahabol na last question, Sir Val. Chairman Garcia, pahabol lang po. May time pa po ba na ma-postpone yung election despite na nag-convene na ngayon ay yung Senado natin as impeachment court or 4 months na lang before filing? Ang alam naman po natin, parang hapon yata kung sakali magkakaroon sila ng mga pagdinig para dun sa impeachment. So meaning to say, pwede naman po silang mag-conduct ng regular na legislative duty nila sa umaga o yung halimbawa Monday to Wednesday lang. So hindi naman po mas-set aside yung ating sinasabi naman po yun at nakalagay naman din po sa rules ng ating Senado na tuloy-tuloy pa rin yung legislative process nila. Wala rin po mas-set aside. In fact, umaasa kami na magpapatawag any moment from now ang ating pong Kongreso ng hearing tungkol dyan sa na-file naman sa mababang kapulungan. Sa Senado po kasi may na-file na rin. At sa ating pong paniniwala, kahit sa mababang kapulungan, meron din pong na-file. Nung isang linggo, dapat may hearing po kami tungkol sa party list. Yung isinusulong natin ng mga pagbabago sa party list system. At pagkatapos, yung din po sa issue naman ng barangay and SK. So, aari mangyari po yan in the next 2 weeks, yung pagdinig na yan tungkol sa barangay and Sangguniang Kapwa. But sa the COMELEC po, will just say, para lang po alam nyo, in anticipation of what we are going to say, the COMELEC will just say, we are prepared to conduct the barangay and SK elections. Naandyan na po yung mga kagamitan. Sana po hanggat maaari, wag naman pong kaduluduluhan ng 2027. Ang 2027 po ay crucial sa COMELEC. Ang tawag po namin dyan, PNLE, Preparatory National and Local Election. In fact, kapos yun. Kaya po ginawa namin 2 years ang paghahanda natin sa national and local election. Isipin niyo po kung meron kaming isang eleksyon na gagawin sa next year kung saan nagsisimula na kami na mag-procure ng mga machine at mag-test ng mga makina, etc. etc. So napaka-komplikado po. Kaya kung kakayanin, okay lang po sa amin ang 2026 Barangay SK kahit nakatabi siya ng Bangsamoro. Pero wag naman sanang i-push hanggang kaduluhan ng 2027. Thank you very much, Chairman. Of course, we really learned a lot. Madami kami natutunan and we are sure that the general voting public will learn a lot kasi i-air namin ito sa aming respective outlets and of course our social media pages. Our thanks also to the local media. Salamat for joining us this afternoon. And of course, we know na patuloy kayo mag-promote ng transparency, public awareness, and responsible information dissemination. To formally wrap up or close tonight's press conference with the Commission on Elections and the local media, join me and let's all welcome with a big round of applause for his closing remarks, Director Renato Magbutay, Regional Election Director of our Commission on Elections, Region 10. Good afternoon, everyone. Good afternoon to all the personalities in the presidential table, especially our chairman and our mayor, Mayor Fuentes. To all the members of the council, maraming salamat sa pagdalo nyo dito ngayon sa press conference na ginagawa ng Commission on Elections. To all the organizers, especially the city government of Osabe City, in coordination with our city election officer, under the leadership of Attorney Roslyn Smith. Thank you for having this conference. Kung nakita nyo, the flow of the questions, maganda. Nagpaliwanag ng mga panelists natin kung ano talaga yung pangyayari, ano yung what we are going to expect in the BSTE elections. And programs of the Commission on Elections for the
upcoming 2028 national and local elections. So this is a continuing dialogue between the people of every constituency and the Commission on Elections. We make it a point that we are always open and transparent, and the avenue for giving the right information to the voters and to the public. So again, this is a very heartwarming and honorable activity of the Commission on Elections, particularly in Misamis Occidental. Supposed to be the chairman and the commissioners are in Manila for the last day of the registration, but they are here in Misamis Occidental. It's a very heartwarming knowing that our chairman and the rest of the commissioners are here, joining with the regional office of the Comelec in attending and making their presence felt by the public. So again, thank you and maraming salamat sa city government headed by our Mayor Fuentes. Thank you and good evening. Maraming salamat, Arlene. And yes, of course, this is truly historic. And salamat for spending the last day of the voters registration here in Los Angeles. Sinabi ni Arlene na dapat nasa Manila kayo, but you are here. And for that, we are truly grateful and honored. A big round of applause for our chairman and of course the rest of the commissioners of the Commission on Elections. Photo opportunities in Meta with the chairman and the commissioners, and of course our city officials. So Mayor, dito mo sa front for the photo opportunities. May photo opportunities po tayo. Kasama sila chairman and the rest of our commissioners. So, dirinero mo sa front, sir? Or dili lang ta sa stage, okay? And then of course, ito yung request, sila Vice Mayor Bebby and our city officials. Kasali na din ang ating city administrator, Ma'am Rothesa. Yes. Miss noon ko, oh, 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 oh.